Mainit ang araw sa kanto ng Mabini Street. Tumitilamsik ang alikabok sa bawat pasada ng tricycle at bus, habang ang mga tindera ng isaw ay paus nang sumisigaw ng 5 piso! 5 piso lang! Ang hangin ay may halong usok ng tambutso at amoy ng nilulutong Betamax. At sa gitna ng gulo ng syudad, isang lalaking tila batid na ang pulso ng kalsada. Si Timo. T-shirt na kupas, short na may tagpi, at tsinelas na manipis ang swelas. Siya ang klase ng lalaki na palaging naroon pero bihirang mapansin. Maliban na lang kung ikaw ay pasahero. 6:00 pa lang, bossing! Sigaw ng tendera habang inaabot sa kanya ang baso ng libreng kape. Walang pinipiling oras ng pangarap, sagot ni Timo habang pinupunasan ang handle ng sidecar. Tsaka baka sakay ko na siya ngayon. Sino? Tanong ng tendera. Ngumiti si Timo. Yung babaeng pasahero ko kahapon, call center agent. Tinatanong niya kung kaya ng padya ko ang pakyat. Tumawa ang tindera. Ikaw nga, hindi makain ng problema. Padyak pa kaya? Todo ngiti si Timo sa narinig niya. Bilang isang padyak driver, sanay si Timo sa init, ulan at gutom. Pero ibang init ang naramdaman niya nang muli niyang makita si Rika sa kabilang kanto, lumalakad papunta sa sakayan. Napakabagal ng oras habang pinagmamasdan niya ito. Parang slow motion sa pelikula. Boss, tawag ni Rika habang tumingin sa kanya. Available ka ba ngayon? Opo, available po at para lang sa inyo. Sa loob ng padyak, tahimik muna sila. Tanging tunog ng gulong sa semento ang maririnig. Parang ang saya mo ngayon, puna ni Rika. Siguro kasi alam kong may magandang sakay ako ngayong araw. Napatawa si Rika pero hindi nagpakita ng kilig. Palaban ang mga mata nito. Magaling kang mambola, Manong. Ilang babae nang binola mo niyan? Isa pa lang, sagot ni Timo. Ikaw at hindi bola yon. Seryoso ako. Habang lumilipas ang mga araw, tila naging parte na si Rika ng pang-araw-araw ni Timo. Inaabangan niya ito tuwing umaga. Kapag hindi dumaan si Rika, parang may kulang. Nawawala ang gana niya buong araw. Nawawala ng direksyon. May isang gabi pa nga na umulan ng malakas. Tinatakpan na ni Timo ang bubong ng sidecar nang biglang dumating si Rika. Basa at namumutla. Sinadya mo pang hintayin ako? Tanong ni Rika habang nanginginig. Hindi, tinadhana na matagpuan kita dito. Nakangiting sambit ng lalaki. Tinabihan niya ito sa loob ng sidecar. Nagabot ng tuwalya at pinaligiran ng dyaryo ang paa nito. Sa simpleng pag-aalaga, tila may kumislot na bago sa puso ni Rika. Isang araw, walang pasok si Rika. Tumambay si Timo sa karinderya, abala sa pagpupunas ng kadena ng padyak nang marinig niya ang mga batang nagkukulitan. Kuya Timo! Kuya Timo, kwento ka ulit! Yung kwento mo na tumira ka sa ilalim ng tulay? Sigaw ng isa. Yung kumain ka ng tira-tira? Dagdag pa ng isa. Ngumiti si Timo. Hindi yun kwento. Totoo yun. Napahinto ang matandang nasa tabi. Anak, seryoso ka bang iniwan ka ng mga magulang mo? Tumango si Timo. Hindi ko nga alam kung may apelido ako dati. DSW din na lang ang nagbigay sa akin ng pangalan. Tinawag nila akong Timo kasi yun daw ang oras ng matagpuan ako. 3:30. Tinawid na lang sa Timo. Tahimik ang paligid kahit ang batang makulit ay hindi na umimik. Pero hindi ako galit, dagdag ni Timo. Kasi kung hindi ako iniwan, baka hindi ko na kayo nakilala. Baka hindi ako naging ganito. Baka hindi ko rin siya nakilala. Si Rika, sabat ng matanda at nakangiti. Tumango si Timo, tinakpan ang mukha ng tuyong basahan. Nakakahiya pag alam ng buong barangay. Noong isang gabi, nagkayayaan sila ni Rika na kumain sa labas. Hindi kumain sa mamahaling restaurant o nagkape sa sikat na kapihan. Isang monoblock table sa harap ng ihawan, may inihaw na liempo, 3 stick ng isaw, at soft drinks sa plastic cups. Wala pa akong napasaya sa buhay ko. Ani Timo. Ikaw sanang una. Bakit ako? Wala akong yaman pero bawat pedal ko para sa'yo. Tahimik si Rika, seryoso ang mukha.
Tiningnan niya si Timo sa mata. Hindi mo kailangang yumaman para maging mahalaga. Pero Timo, sa totoo lang, hindi madali ang mundo ko. Naiintindihan ko, pero hindi ako madaling bibitiw. Mula roon, naging magkasintahan sila. Simple, masaya, totoong nagmamahalan. Kinuwento ni Rica na wala rin siyang pamilya rito sa Maynila. Promdi siya. Naabutan ng buhay sa syudad, lumaban para mabuhay gaya ni Timo. Dumaan ang mga buwan, sa bawat sakay ni Rica, sa bawat tawa, sa bawat kwentong binubuo nila, unti-unti nang nagkakabuhay si Timo. Iba na ang sigla niya sa pagpadyak, iba ang ngiti, may direksyon na siya, may dahilan na para mangarap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kalsada, nakapatong ang ulo ni Rica sa kanyang balikat, biglang sinabi ni Timo, "Pangarap kong makita ang anak kong may matutulugan, may masarap na pagkain, may nanay at tatay, hindi gaya ng pagkabata ko." Hinawakan ni Rica ang kanyang kamay. Mahigpit. "Pangarap ko rin yon," sagot nito, "at sa ating dalawa, naniniwala akong magagawa natin yon." Sa bawat hakbang ng panahon, tila mas naging magaan ang pedal ni Timo. Hindi dahil sa mas maganda na ang kalagayan ng kanyang padyak, kundi dahil sa dalang aliwalas ni Rica sa kanyang puso. Para bang kahit gaano kabigat ang araw, pag nakita niya ang ngiti nito, nawawala ang init, gutom at pagod. Sa isang tagpo, sa ilalim ng punong akasya sa likod ng palengke, magkahawak kamay silang nakaupo sa bangkito habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro ng habulan. Nakaalalay ang braso ni Timo sa balikat ni Rica. "Naisip mo na bang magkaanak?" tanong ni Rica, mahina ang boses. Napalingon si Timo. "Hindi ko alam kung para sa akin yun. Lumaki akong walang magulang. Baka hindi ko rin kayanin." "Pero tapat ka. Mas matapang ka sa mga lalaking mayaman na hindi marunong magmahal." "Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko anak na may buong pamilya. Yung hindi matutulog sa gilid ng kalsada gaya ko noon." Tinanong ni Rica ang kwento niya. Kaya naman ipinagtapat ni Timo ang nakaraan niya, na wala na siyang magulang at inabandona noong bata pa. Nagbalik tanaw si Timo ilang taon ang nakakaraan. 7 taong gulang si Timo noon at ang paborito niyang libangan ay ang magbilang ng mga gulong ng sasakyan habang nakahiga sa ilalim ng overpass. Sa tuwing may dadaan, bumibilang siya. 1, 2, 4, 8. Minsan, tumitigil siya dahil may nag-aaway, o may umuubo sa tabi niya, o may pulis na dumarating at kailangan niyang tumakbo. Wala siyang pangalan noon, tinatawag lang siyang "Hoy!" o "Bata!" Minsan, "Lintek." Tanda niya pa nang maiwan siya ng kinikilalang nanay sa palengke, ni hindi siya nilingon ng babaeng humawak sa kanyang kamay buong maghapon. Umupo siya sa tabi ng bangketa, inip, gutom at nag-aabang. Hanggang sa lumubog na ang araw, doon niya napagtanto, iniwan na siya. Mula noon, sa ilalim ng tulay, sa gilid ng palikuran sa kariton, doon na siya lumaki at natuto. Sa isang bugso ng ulan, habang nagtatago siya sa kartong di kahoy, inaresto siya ng pulis. Dinala siya sa DSWD. Doon siya unang pinangalanan. Timo, 3:30. Isang matandang social worker ang nagsabing, "Hindi lahat ng nilalang ay minamalas. Minsan sinusubok lang." Sa bahay ampunan, hindi madali. Tinatawanan siya ng isang bata dahil hindi siya marunong magsulat. Sa unang linggo, hindi niya alam kung paano gamitin ang kutsara at tinidor. Nasanay siyang magkamay pero tiniis niya. Isang araw, habang naglilinis siya ng silid-aralan, natisod niya ang isang lumang aklat ng ABC. Pinulot niya ito at mula roon, araw-araw, habang natutulog ang iba, binubuklat niyang aklat at nagbabasa siya gamit ang mga ilaw mula sa bintana. Hindi siya pinakamatalino, pero siya ang pinakamatyaga. 17 siya nang tumakas. Hindi dahil masama ang loob niya, kundi dahil pakiramdam niya ay kulungan pa rin kahit ang mabait na tahanan. Gusto niyang patunayan na kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Dumiretso siya sa palengke. Una siyang naging tagabitbit ng sako ng bigas.
tapos tagalinis ng isda, hanggang sa maging permanenteng kargador. Sa bawat sahod niya, nagtatabi siya ng barya sa lata ng gatas na walang laman. 1 taon, 2, sa pangatlong taon, sa wakas ay nakabili siya ng lumang padyak. Walang preno, kalawangin, may basag na salamin, pero sa mata ni Timo, parang kotse yon. Sa ilalim ng gabi, habang naghihilamos si Timo sa balde ay lumapit si Rika. Bit-bit ang isang pakete ng hopya at gatas. "Bigla kang nawala kanina," sabi ni Rika. "Iniwan mo ako nakaupo mag-isa sa terminal." "Pasensya na, bumalik sa akin ang mga alaala. Minsan hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Para bang kahit anong saya, bigla na lang akong nilalamon ng lungkot." Tumabi si Rika, umupo sa batong inupuan din ni Timo. "Hindi mo na kailangang balikan yun ng mag-isa. Ako na ang kasama mo ngayon." Tahimik si Timo, tiningnan ng babae sa mata. "Rika, wala akong pera. Wala akong bahay na matinong matitirahan. Wala akong seguridad, pero bawat gulong ng padya ko, handa akong igulong papunta sa pangarap mo. Hindi kita kayang sabayan sa mundo mo, pero kaya kitang mahalin at alalayan sa mundo ko." Ngumiti si Rika. "Wala akong hinihinging mundo. Gusto ko lang ng tao. Yung totoo. At ikaw yun, Timo." Lumipas ang ilang buwan. Halos gabi-gabi na silang magkasama. Hindi na niya kailangan pang sunduin si Rika dahil si Rika na mismo ang sumusundo sa kanya minsan. May araw na isinasama siya ni Rika sa break time nila. Pinapakilala sa mga kaopisina bilang kaibigan, pero ang mga mata nila ay may sikreto. Isang umaga, habang pinupunasan ni Timo ang padyak, lumapit si Rika. Maputla, parang may sinasabi pero walang masabi. "May problema ba?" tanong ni Timo. Hindi ko alam kung problema o biyaya." Kinabahan si Timo. "Rika, buntis ako." Tumigil ang mundo ni Timo. Parang hindi agad niya naintindihan. Ano? Ulitin mo." "Buntis ako, Timo. Sa'yo." Tahimik. Tumingala si Timo. Napatigil ang kamay niya sa pagpupunas. Muli siyang tumingin kay Rika. Nangilid ang luha nito. Nawala ang takot niya. Napalitan ng ngiti. "Salamat. Hindi mo alam. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng pamilyang sa akin. Na may tatawag sa akin ng tatay." Niyakap niya si Rika na lalo pang lumakas ang paghagulgol. Pinangakuan niya si Rika na mas pagbubutihan niya, kaya huwag na siyang umiyak. Ilang linggo ang lumipas, nagtayo siya ng munting kubo sa gilid ng terminal. Pininturahan ni Timo ng asul ang bubong at sinabitan ng lumang kortina ang bintana. Araw-araw, sinasamahan niya si Rika sa check-up, dinadala ang ultrasound sa palengke, ipinagmamalaki sa mga tinderang kaibigan. "Kambal raw ate!" sigaw niya. "Isang lalaki, isang babae." "Timo, lagyan mo na ng pangalan!" sigaw ng tindera ng gulay. "Gusto ko tala para sa babae at basti naman para sa lalaki," sagot niya at todong ngiti. Sa isang gabing tahimik, habang nakahiga si Timo sa gilid ng banig at pinapahira ng langis ang paa ni Rika, napansin nito ang mga bituin sa labas ng bintana. "Hindi mo ba naiisip na baka hindi ito ang buhay na gusto ko talaga?" tanong ni Rika. Seryoso. "Alam kong mahirap," sagot ni Timo, "pero hindi ko kailanman pinilit sa'yo to." "Hindi mo nga ako pinilit, pero baka pinilit ko ang sarili kong mahalin ang ganitong mundo." Tumayo si Timo, lumabas ng kubo, tahimik at nakatingin sa langit. Maya-maya'y lumabas si Rika, humawak sa kanyang likod. "Pero hindi ko rin kayang mawala ka, kasi kahit masikip, kahit mainit, ikaw ang tahanan ko." Nakasakay si Rika sa padyak. Nakaangat ang paa, tawa ng tawa habang umaambon. Si Timo ay nasa harap, tinatakbo ang padyak, nakayuko sa hangin at hinahabol ang ulan. "Timo!" sabi ni Rika habang hinihilang ID niya na lumilipad sa hangin. "Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo?" Sumigaw si Timo pabalik. "Kasi bawat patak ng paawis ko, pambayad yun sa pangarap natin." Tumigil ang padyak sa harap ng karinderya. Basang-basa sila, pero magkayakap.
Mainit ang sikat ng araw sa Mabini Street, pero mas mainit ang ulo ni Mang Toti, ang matandang kapwa padjak driver ni Timo, habang sinusulyapan ang bagong tayong food stall sa kanto. Doon kasi dati pumaparada si Timo. Ngayon, tapat na ng Mercury Drug ang pwesto niya. "Uy, Timo, sa dami ng pwestong libre, dito ka pa talaga?" Reklamo ni Mang Toti. Ngumiti si Timo habang pinapahira ng langis ang kadena. "Pasensya na, Mang Toti, dito kasi madaling masundo si Rika." Yun pala. Kaya pala abot tengang ngiti mo kahit pagod na pagod ka na. Basta tungkol sa babaeng yun, parang may sariling araw ang buhay mo. Wala akong pakialam kahit dapit hapon ako ng mundo. Basta, umaga niya ako. Paglipas ng mga buwan, dumating ang araw ng panganganak ni Rika. Tinakbo sila ni Timo sa ospital gamit ang hiniram na tricycle ng kapitbahay. Basang-basa siya sa pawis. Nanginginig ang kamay habang hinihintay sa labas ng delivery room. Kasama niya pa sa bench ang matalik niyang kaibigan, si Onyok, isang masayahing tricycle driver na nakasalubong niya sa palengke 5 taon nang nakakaraan. "Tol, magpalit ka na ng t-shirt. Para kang binuhusan ng timba." Biro ni Onyok. "Hindi na ako makakagalaw. Parang tuhod ko na lang ang humihinga." "Relax ka lang. Pag lumabas yan, 2 tatawag sa'yo ng tatay." "Yun nga ang problema. 2 agad." Lumabas ang nurse. "Sir, congratulations. Kambal po. Healthy ang boy and girl." Biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tumayo si Timo, tila natulala. Parang umabot ang liwanag sa mata niya. "Pwede ko na bang makita?" Sa loob ng nursery, pinanood niya sa likod ng salamin ang 2 maliit na sanggol na tila piraso ng langit. Hawak ng isang maliit na kamay ng kapatid, para bang sabay silang nagsasabing, "Nandito kami, tay." Nagbago ang mundo ni Timo. Wala nang inuman tuwing Sabado, wala nang tambay, lahat ng kita, diretso sa diaper, gatas at lampin. Nagpapadyak pa rin siya pero mas maingat na. Doble ingat sa kalsada. Dinadala ang mga sanggol kapag walang mag-aalaga. Itinali ang baby carrier sa sidecar, tinakpan ng kurtina, sinabitan ng maliit na electric fan. "Boss, seryoso ka?" Tanong ng pasaherong babae. "May bata sa sidecar." "Mas safe sila sa tabi ko kaysa iwan sa bahay ng walang bantay." Sa panahong ito, lumitaw si Raymond, isang negosyanteng madalas umaarkila ng sidecar para sa pamangkin niyang nasa school malapit sa call center. Nakakotse ito, matangkad, maputi, laging amoy mamahalin ng pabango. "Rika!" Bungit nito, minsang nakita niyang naghihintay si Rika sa terminal. "Naalala mo pa ba ako? Raymond, college friend mo." Napatingin si Rika, halatang nagulat. "Raymond? Ikaw na ba yan?" Tumango ito. "Nagbukas ako ng travel agency. Plano ko pa ngang magtayo ng coffee shop malapit sa BPO ninyo." Si Timo, na nasa di kalayuan at nag-aayos ng gulong, ay tila nabilaukan. Hindi niya mapigilang makiramdam. Napansin ni Rika ang tingin ni Timo. "Timo, si Raymond, classmate ko dati." Tiningnan ni Raymond si Timo. "Ikaw ang driver?" "Yung ama ng mga anak ko," sabat ni Rika, parang may diin. Lumipas ang mga linggo at mas naging madalas ang pagkikita ni Rika at Raymond. Sinusundo nito si Rika minsan pagkatapos ng shift. May mga regalong diaper, imported na gatas at laruan. Si Timo, kahit hindi sinasabi, ay nakakaramdam na ng pagbabagong hindi niya kayang tawagin. Pero ramdam na malamig na yakap, napatagilid na titig sa biglaang overtime ni Rika tuwing gabi. Isang araw, habang nagpapalit siya ng lampin ng anak sa gilid ng kalsada, dumaan ang kotse ni Raymond. Sa loob, si Rika, nakatitig lang sa kanya pero hindi kumaway. Sa gabi, tahimik si Rika, hindi na sumasabay matulog. Laging may excuse. "Pagod ako, may training kami, may deadline." Madalas pang sinasabi nito na matutulog daw siya sa bahay ng kaibigan niya. Siya lang, hindi kasama ang kambal na parang wala itong pakialam sa mga anak nila. Si Timo, hindi nagtatanong, hindi nanunumbat pero nakatingin, umaasa. Hanggang isang gabi,
Habang sinusubuan niya ang kambal, dumating si Rika. May daladalang maleta. Timo, aalis muna ako. Ha? Saan ka pupunta? Sa probinsya namin. 1 linggo. May training? Hindi na siya sumagot. Tumango lang, pero bago pa makalabas si Rika, tinanong niya ito. Sa totoo lang, babalik ka pa ba? Hindi sumagot si Rika. Basta sumakay ng coach ni Raymond at umalis. 2 buwan ang lumipas, wala ni Anino ni Rika. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagte-text, hindi nagpapadala ng kahit na ano. Sa likod ng kanyang ngiti, bit-bit niya ang panibagong dagok. Iniwan siyang muli. Iniwan sila. Pero ngayon, ang kaibahan ay may 2 kaluluwang umaasa sa kanya. Mabilis lumipas ang 3 taon. Hindi na nagbalik pa si Rika sa buhay ni Timo. Nayanig ang haligi ng tahanan noong isang gabi. Nilalagnat ang isang kambal, si Baste. Hindi matahimik, hirap itong huminga. Binitbit niya ito sa braso habang kasama si Tala na hawak niya ang kamay. Patakbo siyang pupuntang health center pero sarado. Sumugod sa emergency, walang pambayad, kaya tinanggihan. Naiyak na lang siya sa labas ng ospital. Sobra-sobra ang pagkataranta. Umuulan noon, basang-basa sila. Inalalayan siya ni Onyok. Tol, sa bahay muna. May gamot ang misis ko. Ipagpahinga mo muna ang mga bata. Habang pinapainom ng tubig si Baste, halos hindi makatingin si Timo. Nanginginig ang labi. Nang lumapit si Tala, humawak sa kanyang kamay. Huwag ka pong iiyak, Tay. Kinabukasan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi, naghanap siya ng ekstrang trabaho. Nagpadyak sa umaga, naglilinis ng jeep sa hapon, at namamasada ng tricycle tuwing gabi sa de-boundary na unit. Nagpaturo siya kay Aling Nene kung paano magluto ng lugaw. Ginamit ang maliit na espasyo sa labas ng barong-barong para magbenta tuwing madaling araw. Doon siya kumikita ng dagdag. Bawat barya, diretso sa sobre. Bawat hikbi ng anak, diretsong haplos. Bawat tanong, diretso sa puso. Sa gitna ng lahat ng ito, isang araw, habang pinapaliguan niya ang kambal sa batya, napahinto si Tala. Tay, hindi po ba tayo mahirap? Napangiti si Timo. Oo, pero hindi tayo lugi. Kasi buo tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa bulsa, kundi sa mga matang puno ng pag-asa, lalo na kung mata yon ng 2 batang sa'yo'y umaasa. Mabilis lumipas ang mga taon, pero mabigat ang bawat hakbang. Si Timo, dati binata lang na kayang tumakbo sa ulan, ngayoy ama na ng kambal na sina Tala at Baste. 7 taon na ang lumipas mula nang iwan sila ni Rika. 7 taon ng paghihirap, pagtitiis at walang sawang pagmamahal. Good morning, Tay! Bati ni Tala habang tinutulungan si Baste na magsuklay. Mukhang may susunod ng model sa shampoo commercial ah. Biro ni Timo habang nililigpit ang banig. Tay, ilang tulog pa, birthday na namin. Sigaw ni Baste. Nako, 3 tulog na lang. Pero surprise yung handa natin ah. Ang surprise ay kaning lamig na pipilitin niyang maging espesyal. Sa isip niya, hindi maaring maging ordinaryo ang 7 taon ng kanyang mga anak. Alas 5 pa lang ng umaga, bumabangon na si Timo para magbenta ng lugaw sa labas ng palengke. Dalang maliit na kariton, sumisigaw siya ng, "Mainit na lugaw! Mainit na lugaw kayo riyan!" Pagkatapos ng almusal, hinahatid niya ang kambal sa public school. Minsan, isinasakay niya ito sa sidecar. Minsan, naglalakad. Pagka-uwi, tuloy sa pamamasada. Hapon, nagwawalis sa isang barangay hall bilang part-time cleaner. Tapos ay susunduin ang kambal niyang anak. Gabi, naglilinis ng isang karinderya para lang makadagdag sa kita. Hindi niya ramdam ang pagod kasi bawat uwi niya, mayayakap sa kanya. Tay, tingnan mo po yung drawing ko, sabik na sabi ni Tala. Tay, 100 po score ko sa spelling, bulalas naman ni Baste. Isang hapon, habang nagpapadyak pa uwi, nadaanan ni Timo ang covered court ng barangay. May batang grupo na nagsasayaw. Nakita niya si Baste, sumasayaw sa likod. Uy, ano ko yan? Sabi ni Timo.
Ang galing niyang gumalaw ano? Napangiting sabi ni Teacher Mina, isang retiradong guro at dating musikera. Lumapit ito. Kambal ba silang dalawa? Yung isa, kumakanta kanina habang hinihintay ang kapatid. Opo, mahilig po talaga sila sa ganun. Sayang kung hindi natin mahasa. May audition para sa Inter-Barangay Talent Contest. Pasalihin mo. Wala po pang costume eh. Ako ang bahala sa damit, basta ikaw ang bahala sa suporta. Hindi makapaniwala si Timo. Parang may bagong pintuan na bumukas. Sa totoo lang, tanging nasa isip niya noong mga oras na yon ay natitiyak niyang mag-e-enjoy ang kambal. Lingid sa kaalaman niya ang nakatagong talento ng mga ito. Isang araw pa bago ang birthday, tuwing hapon ay sinasanay ni Teacher Mina ang kambal sa covered court. Si Tala, umaawit ng kundiman at pop. Si Baste, sumasayaw ng hip-hop at traditional steps. Tuwing libre si Timo, sumasama siya. Hindi para magturo, kundi para pumalakpak sa gilid at magdala ng tubig. Ang sarap pala pakinggan si Tala, no tay? Bulong ni Baste minsan. Oo naman, pero ikaw parang may spring sa pa sa sobrang galing sumayaw. Nanay kaya namin, napapanood kami? Tanong ni Tala minsan habang sinusuklay ni Timo ang buhok niya. Napahinto si Timo. Siguro, kung hindi man ngayon, balang araw mapapanood niya kayo sa TV kapag sikat na kayo mga anak. Nakangiti at taas noong sabi ni Timo sa mga ito. Binalik ng kambal ang ngiti sa kanilang ama. Dumating ang araw ng selebrasyon. Sa isang simpleng espasyo sa tapat ng barong-barong, may lobo, spaghetti at cake na pinagtulungan ni Onyok at Aling Nene na ihanda. Surprise! Sabi ni Timo habang bitbit ang cake. Tay, may cake tayo? Gulat na sabi ni Baste. May regalo pa! Sabay abot ni Onyok ng kahon. Sa loob ay may maliit na mikropono at speaker. Tumatalan sa kagalakan ng dalawa. Lumapit si Teacher Mina. Wow, parang may practice na kayo. Sa susunod na Sabado, laban nyo na. Yes po, ma'am. Nakangising sabi ni Tala. Hindi po namin kayo bibiguin. Hirit naman ni Baste. Kumikinang ang mga mata ni Timon na nakatayo sa gilid. Proud na proud siya sa dalawa. Matalo o manalo, kayo ang panalo para sa akin. Ang iniisip ni Timon noong mga oras na yon. Dumagsa ang tao sa Barangay Plaza para sa annual ng Inter-Barangay Talent Contest. Karamihan ay nagdala ng LED lights, mga todo effort sa pinabonggang costume at iba pa. May mga tambol pang iba para kompleto recados kapag nag-cheer sila. Naka-blue polo si Baste at paldang puti si Tala. Lahat ay hiniram ni Teacher Mina sa dati niyang paaralan. Next up, entry from Sitio San Roque, the Twin Stars. Tahimik si Timo sa gilid ng entablado. Hawak ang cellphone. Nakabukas ang video app. Kahit malabo ang camera ng cellphone, pinipilit niyang i-record ang lahat. Ang unang pagpapakitang gilas ng kanyang mga anak. Nagsimulang umawit si Tala ng tagumpay nating lahat. Sabay pasok ni Baste ng choreography. Sa bawat hakbang, sa bawat linya ng kanta, napuno ng liwanag ang entablado. Umuugong ang palakpakan. Wala akong pakialam kung manalo sila, sabi ni Timo kay Onyok. Matagal na akong nanalo sa dalawang to. Sobrang tahimik habang nagtatanghal sila. Lahat ay nakafocus sa boses. Ang kaninang sumasayaw na si Baste ay nakijoin din sa pagkanta, na lalong nagpabilib sa mga tao. Matapos ang performance ng kambal, sumiklab ang palakpakan na may kasamang hiyawan. Grabe ang pag-cheer ng mga tao sa dalawa. May mga sumisigaw at nagsasabi na, "Uwi, ana! May panalo na!" Nag-anunsyo ng resulta. Grand winner, Twin Stars ng San Roque. Niyakap ni Timo ang mga anak habang humahagulgol. Hindi nga niya napigilang lumuha sa harap ng barangay chairman. Umulan ulit ng palakpakan para sa kambal at sa ama nilang todo-todo ang suporta. Tuwang-tuwa si Timo, todo pasalamat sa mga taong sumusuporta sa mga anak.
Pagkalipas ng isang linggo, may tumawag kay Teacher Mina, isang producer mula sa isang noontime show. May nakapanood ng video ng kambal online. Gusto silang isali sa segment ng tawag sa talento. Laking gulat ni Timo. Sigurado po kayo? Nanginginig niyang tanong. Oo, padadalhin sila ng pamasahe papuntang studio. Sagot lahat. Unang tapak ng kambal sa TV studio, kinabahan silang pareho. Hawak kamay sila pero ang mga mata, puno ng sigla, natatakot pero matapang. Let's welcome Tala and Baste, the Twin Stars. Umalingaw-ngaw ang hiyawan. Sa dulo ng performance nila, nag-standing ovation ng judges. Naluha si Timo habang pinapanood ang dalawang anak sa backstage. Live ang show, milyon na Pilipino sa loob at labas ng bansa ang nanonood. May drum roll pa para suspense ang background. Kanya-kanyang bulungan ang mga tao kung sino ang sa tingin nila ay panalo. At iisa ang sinabi ng lahat. Ang nanalo ay ang Twin Stars. Nagyakapan ng kambal, tumakbo papunta sa amang naghihintay sa gilid ng entablado. Nanalo tayo, Tay! Nanalo tayo! Sigaw nila. Sobrang na-overwhelm sa labis ng kagalakan si Timo, kaya hindi niya napigilan ng mapaluha. Mainit ang araw, pero mas mainit ang usap-usapan sa karinderyang pinapatakbo ni Timo tuwing hapon. Si Mang Onyok, matagal ng suki at kaibigan, ay kumakain ng pansit habang pinagmamasdan ang kambal na nag-iensayo ng kanta sa isang gilid. Pre, talagang magaling tong mga anak mo. Di mo na kailangan ng artista sa radyo. Sila na yan. Ngumiti si Timo, pinupunasan ng pawis. Nakuha sa tiyaga at sa dasal. Bago pa siya makasagot muli, pumasok sa karinderya si Teacher Mina, dating guro ng kambal. Timoteo, aniya, medyo maingat ang boses. May babae sa labas. Naghahanap sa'yo. Anong itsura? Tanong ni Onyok. Nakasuot ng beige na blouse, maporma, nakamaong na may designer bag. Biglang natigilan si Timo, bumigat ang dibdib niya, tila may humigop ng hangin sa paligid. Mula sa pintuan, dahan-dahang pumasok si Rika. Timoteo. Tumayo si Timo, hindi siya makagalaw. Parang pinako sa sahig. Sa loob ng 7 taon, ni minsan ay hindi niya inasahan ang tagpong ito. Si Rika, ang dating kasintahan, ang ina ng kambal, ang babaeng bigla na lang nawala matapos manganak, dala ang pangarap na maging mas magaan ang buhay. Ang mga bata, napatingin. Si Tala ay napabitaw sa mikropono. Si Baste, namutla. Nanay? Halos pabulong na tanong ni Baste. Sa ilalim ng punong mangga sa harap ng bahay, naupo silang 5. Si Timo, Rika, Tala, Baste at si Onyok na walang imik ngunit nakabantay. Hindi ito makaramdam na usapang pamilya lang ang mangyayari. Matagal akong nawala, panimula ni Rika, at walang paliwanag ang sasapat sa ginawa kong pag-iwan. Pero kung papayagan nyo, gusto kong makilala kayong muli. Tahimik ang kambal. Ayoko sa TV lang kayong mapapanood. Gusto kong marinig ang boses nyo kahit wala kayong hawak na mikropono. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Baste. Dahil ngayon lang ako handang tanggapin na nagkamali ako. Nagdesisyong dumalaw si Rika araw-araw. Hindi agad binuksan ng kambal ang loob nila. Si Tala, palakaibigan ay unti-unting nakipag-uusap. Pero si Baste, mailap, tahimik, madalas ay hindi lumalabas ng kwarto kapag nandoon si Rika. Tay, okay lang ba na maglakad kami ni nanay sa palengke? Tanong ni Tala. Kung gusto mo anak, basta ikaw magdesisyon. Nakatingin lang si Timo kay Rika habang naglalakad ang dalawa. Sa likod ng kanyang ngiti, may kaba pa rin. Paano kung saktan muli ng babaeng yun ng mga anak ko? Mas tumitindi ang pressure sa TV show. Pumapasok ng mga sponsor, may interview, photoshoot at singing and dance mentor. Coach Leo, ang tinoka sa kanila, isang kilalang choreographer.
Alam nyo ba may mga TV offers na nakaabang sa inyo? Pero kailangan palupitin pa natin ang stage presence ninyo. Wika ni Coach Leo. Tuwing rehearsal, binabantayan ni Timo ang kambal. May baon siyang tubig, towel, vitamins. May notebook pa siya kung saan sinusulat ang schedule at reminders. Anak, huwag niyong kalimutan kung saan kayo nagsimula. Paalala niya gabi-gabi. Opo, Tay, sagot ng dalawa sa kanya. Isang gabi, nadatnan ni Timo si Rika na umiiyak sa labas ng bahay. Wala akong karapatang mahalin nila. Timo, hindi ko alam kung kaya kong bumawi. Hindi mo kailangan bumawi. Ang kailangan mo lang panindigan kung anong pipiliin mo ngayon. Napayuko si Rika. Pero, paano kung hindi nila ako piliin? Di bumalik ka kung saan ka nang galing. Pero wag mong dadalhin ulit ang sakit sa buhay ng mga anak ko. Dahil natitiyak ko, ako ang makakalaban mo. Dumating ang gabi ng Grand Finals. Bumaha ng ilaw sa studio, nakaupo sa harap ang mga judges. Isang musical director, isang celebrity host, at isang motivational speaker. Sa likod, naroon sina Teacher Mina, si Onyok, Rika at si Timo. Lahat ay tumahimik noong magtatanghal na ang kambal. Kumanta ng isang mashup ng tradisyonal at modernong kanta, may sayaw, beatbox, spoken word pa. Sa huli, pinatugtog ang original piece ni Tala, isang awit ng pasasalamat sa Ama. Nagpalakpakan ng lahat, may kasama pang tilian para sa kambal na bituin. Standing ovation ang balahibo ng mga tao dahil sa mahusay, lalo na noong lumabas ang resulta. Nanalo ang kambal bilang grand champion. Backstage, lumapit si Rika. May hawak siyang maliit na kahon. Ito ang unang laruan ni Tala na itago ko. Hindi ko alam kung gusto pa niya to. Inilapit niya ang kahon kay Tala. Ngunit si Basti ang humawak noon. Binuksan niya, isang maliit na stuffed toy na may pangalan ng kambal. Tahimik siyang tumingin sa ina. Kung di ka naalis, pwede ka naming tawaging mama. Ani Basti. Lumuha si Rika. Tumango si Timo mula sa malayo. Walang drama, walang eksena. Isang ama lang na nagdesisyong ibigay sa anak ang puwang na sila mismo ang magdedesisyon. Sa likod ng entablado, habang nakaupo sa waiting area si Timo, lumapit si Coach Leo. Napakabait ng mga anak mo. Alam mo bang gusto ka nilang isama sa segment nila para sa susunod na show? Hindi ako marunong umarte at mahiyain po ako. Biro ni Timo. Hindi mo kailangan umarte. Maging totoo ka lang. Ipinamukha mo sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama. Nakangiting sabi ni Coach Leo na kalaunan ay naging kaibigan nila. Kinabukasan, tila ibang mundo ang bumungad kay Timo. Hindi na siya basta padjak driver, hindi na rin basta tatay ng kambal. Siya na ngayon ang ehemplo ng pag-asa para sa mga magulang na iniwan pero hindi sumuko. Para sa mga batang pinanganak sa hirap pero hindi kinulong sa limitasyon. Tumawag si Tala mula sa kwarto. Tay, may script tayo para sa morning show. Sumagot si Baste. At dapat may lugaw ka. Ngumiti si Timo, kinuha ang apron, naglagay ng kape sa tasa. Lumabas sa pinto. Ang araw, kasing init ng pag-asa. 3, 2, 1. Live na po tayo sa umaga ng pag-asa. Matapos ang kanilang pagkapanalo, halos gabi-gabi ay may guesting sina Tala at Baste. Mula variety shows hanggang radio interviews, sikat na sikat sila. Mabilis na nagbago ang ritmo ng kanilang mga buhay. Mula sa tahimik na barangay palabas sa entabladong may milyong-milyong nanonood. Si Timo lagi pa rin kasama sa likod ng kamera. Bit-bit ang backpack ng mga bata, may baong tubig at panyo. Pero ramdam niyang hindi na siya katulad ng dati. Dumarami ang humahanga sa kanyang pagiging ama, pero unti-unti na ring lumalayo ang kanyang dating mundo. May mga taong biglang dumarating, mga talent, manager, sponsor, social media handler, lahat gustong makuha ang atensyon ng kambal. Sir Timo, pwede po ba naming i-handle ang online branding nila? Sir, exclusive contract na lang para hindi na kayo nahihirapan. Kami na po ang bahala sa bookings. Hindi na niya maintindihan kung alin ang totoo sa pakay at pakitang tao.
Hirap na rin siya sa pabago-bago at umaangat na mundo ng kanyang kambal. Samantala, si Rica ay tila muling isinilang. Nakahanap ng trabaho bilang events coordinator sa isang PR agency. Dahil sa biglaang kasikatan ng kambal, mabilis siyang napabilang sa circle ng entertainment. Maganda pa rin naman siya, mas elegante pa nga, at tila mas matatag na rin. Isang gabi, habang pauwi, magkasabay silang naglalakad ni Timo. "Namiss ko to," sabi ni Rica. "Ang alin?" tanong ni Timo. "Yung simpleng lakad lang, wala pang camera, wala pang social media." "Hindi mo naman kailangan umalis nun para dito lang pala babagsak." "Akala ko kasi wala akong lugar sa buhay nyo at ngayon natatakot akong mas maging estranghero habang mas sumisikat sila." Dahil sa pagkapanalo ng kambal, tumanggap sila ng 1,000,000 piso bilang premyo. Hinati ito sa kalahati para sa savings ng kambal at para sa immediate needs ng pamilya. Ngunit kasama ng pera ang mga tukso. "Bili tayo ng iPad, tay!" Masayang sigaw ni Tala. "Gusto ko po ng electric drum set," dagdag ni Baste. Napaisip si Timo. Noon ang budget ay sapat lang sa bigas at gatas. Ngayon may kakayahan na siyang bumili ng luho. Pero dapat bang agad-agad? Lumapit si Onyok kinabukasan. "Pre, ingat ka. Hindi lahat ng pera regalo. Minsan, bitag din." Sa isang interview, ipinakilala ang isang talent manager na si Lucas Serrano. Sikat na handler ng mga child stars, formal, magaling magsalita, at tila may maamong ngiti, pero matalimang tingin. "Sir, Timo, ang galing ng mga anak mo. Sayang kung hindi natin masusulit ang moment. This is once in a lifetime. Give them a team, a brand, a legacy." Pumalag si Timo, pero si Rica ay parang nabighani. "Lucas, baka pwede mo kaming tulungan i-market ang kambal sa online audience," sabi ni Rica. "Of course, I already have a pitch. The Tala Basti brand." Napansin ni Timo ang paghina ng boses niya tuwing may desisyong pinag-uusapan. Parang unti-unti siyang nawawala sa eksena tulad ng dati. At ang pinakamasakit, pinapalitan siya ng mga taong hindi naman lumaban kasama niya noong walang-wala pa sila. Habang abala sa bagong AdShoots TV commercials, sina Tala at Baste, si Timo ay naglalabas sa bahay. Iniisip niyang bumalik muna sa pagiging padjak driver kahit part-time lang. Kailangan niya ng laya, kailangan niya ng espasyo, kailangan niya ng oras para mag-isip. Nagulat siya nang madatnan ang kambal kinagabihan. Pagod, mainit ang ulo. "Bakit ba kailangan pa mag-audition bukas? Hindi ba pwedeng magpahinga naman?" reklamo ni Baste. "Pinilit kami ni Mama Rica," bulalas ni Tala. "Sabi niya sayang ang exposure." "Tay, wala na kaming oras para sa sarili. Hindi na ako nakakapaglaro. Para na kaming robot. Wala na tayong pamilya," bulong ni Baste. Kinabukasan, kinausap ni Timo si Rica. "Rica, hindi to ang pinangarap ko para sa kambal. Hindi to ang ipinangako ko sa kanila." "Pero hindi ba't ito rin ang hiniling mo? Nabigyan sila ng magandang buhay." "Hindi ko sinabing ipagpapalit natin ang pagkabata nila para lang yumaman." Tahimik si Rica. "Pipirma sila ng kontrata bukas, with or without your consent." Hindi mo yan desisyon. At kung pipilitin mo, ako mismo ang maglalakad palayo kasama ang mga anak ko." Tahimik si Rica pagkatapos ng palitang iyon. "Sigurado akong okay kami nung umalis at hindi ka na nagpakita. At okay lang kami kahit aalis ka ulit." Matalim pang sabi ng Padre di Pamilya. Gabi ng kontrata, dumating ang araw na dapat sana'y pipirma na sina Tala at Baste. Sa reception hall ng isang hotel, puno ng mga producer, agents at investors. Lahat naghihintay, pero hindi dumating ang kambal. Sa halip, lumabas sila sa isang barangay concert, kumanta sa simpleng entablado para sa mga kapitbahay na sumuporta mula simula. "Mas masarap pala dito," hirit ni Baste, hawak ang kamay ng ama. "Hindi lahat ng entablado para sa artista, yung iba para sa totoong tao," sabi naman ni Tala. Gigil na gigil si Rica dahil napahiya ito sa mga kausap, sa mga mayayamang tao na gusto niyang makilala
upang mapasok ang mundo ng mga ito. Pero wala siyang magawa kahit lamunin siya ng panghihinayang. Sa huli, napagdesisyonan ng kambal na kumuha ng part-time projects lamang. Tumuloy sila sa pag-aaral at naging guest performers tuwing school events. Mas naging abala sila sa community performances at pagtuturo ng sayaw sa mga batang lansangan. Si Rika, nanatiling bahagi ng buhay nila pero mas piniling magtrabaho sa likod ng kamera. Yon ang akala nila. Hindi ko man kayo pinalaki pero gusto kong bumawi sa kahit anong paraan, sabi nito. Si Timo, masayang nanatiling gabay. Hindi na lang padyak driver, kundi ama ng mga batang piniling maging sarili nila sa kabila ng kasikatan. Binilhan din ng kambal ng tricycle ang kanilang amang si Timo. Halos maluha si Timo dahil matagal na raw niyang gustong bumili ng tricycle. Anak, maraming salamat sa inyo, sabi ng haligi ng tahanan. Hindi po tay, salamat po sa inyo, sabi ni Baste. Kung wala po kayo, wala po kami dito, nakangiting sabi naman ni Tala. Sa wakas, natutulog na si Timo ng mahimbing sa kanyang bagong kwarto, hindi na lang barong-barong. Nasa tabi ang frame ng larawan nila ng kambal. May sulat sa ilalim. Tay, hindi kami artista dahil sikat kami. Artista kami dahil ikaw ang direktor ng buhay naming may dangal. Mula kay Tala at Baste. Walang kaalam-alam si Timo na sa bawat palakpak ng madla, sa bawat ngiti ng kambal sa entablado ay may dumarating na panganib na hindi niya agad nasusulyapan. Akala niya'y tapos na ang laban na minsan ang winasak ni Rika. Ang babaeng minahal niya, iniwan siya at ngayon biglang bumalik nang muling sumikat ang anak. Isang gabi, habang pinapatulog niya sina Tala at Baste, tahimik na bumagsak ang ulan sa labas ng kanilang inuupahang apartment. Pagod mula sa rehearsal at media appearances kahit part-time lang, sabay na nakatulog ang kambal, nakayakap sa kanya. Ngunit hindi mapakali si Timo. Mula pa noong makipagkita si Rika sa producer ng isang bagong reality show sa ibang bansa, may kutob na siyang hindi ito basta ordinaryong career opportunity. Na hindi pa rin tumitigil itong si Rika sa ginagawa niya. Kinabukasan, habang hinihintay ang kambal sa studio, lumapit sa kanya si Liza, ang dating social worker na matagal nang naging kaibigan niya. Timo, mahina nitong sabi, may kailangan kang malaman. Usap-usapan sa social media. Nilingon niya ito, baka sa mukha ang kaba. Ano yun? Nakipag-meeting si Rika kahapon sa isang talent agency sa Thailand. Hindi lang tungkol sa bagong show. May investor, malaki ang pondo, pero may catch. Napakunot ang noo ni Timo. Anong ibig mong sabihin? Gusto nilang bilhin ng exclusive rights sa mga bata. Gawing produkto, kompletong branding, concerts, endorsements, social media control. Lahat, kapalit ng 20 million. Pero may kondisyon, kailangan lagdaan ni Rika ang kontrata bilang sole legal guardian ng mga bata. Napaupo si Timo, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Iibig mong sabihin, ibebenta niyang mga anak namin? Tahimik si Liza, sapat na ang katahimikan para maunawaan niya. Hindi siya makapaniwala. Akala niya'y nagbago na si Rika. Akala niya'y bumalik ito para buuin ang pamilya o kahit paano'y mahalin ang mga bata. Pero hindi pala. Ang pagbabalik nito ay isa lamang hakbang upang makuha ang bunga ng kanyang mga sakripisyo. Ilang araw ang lumipas. Sa rehearsals, napansin niyang may bagong handler na ang kambal. Isang babaeng banyaga, si Miss Cora. Laging nakaitim, seryoso, at tila hindi interesado sa emosyon ng mga bata. Isang gabi, sa kanilang tahanan, kinausap niya ang kambal. Anak, gusto niyong mag-perform sa ibang bansa? Exciting po, tay, ani Tala. Pero bakit po parang biglaan? Bakit parang hindi niyo kami tinanong muna? Singit ni Baste, mas tahimik kaysa sa kapatid. Iyon nga rin ang tanong ko. Mama niyo ang nagdesisyon nito, sagot ni Timo. Ayoko kayong madaliin at ayoko may nagdedesisyon para sa inyo na hindi tayo kasama. Nagkatinginan ang kambal. Alam nila, ramdam nila ang bigat sa paligid. Wala man lang silang sinasabi. Nararamdaman ni Timo na may itinatago ang mga anak niya.
Hindi dahil sa kagustuhan nila, kundi dahil ayaw nilang makadagdag sa bigat ng problema ng ama. Kinabukasan, nagtungo si Timo sa legal office ng talent agency upang hanapin ang sinasabing kontrata. Doon niya nakita isang makapal na folder, tinatakan ng confidential. Walang pirma ng mga bata, pero naroon ang pangalan ni Rika. Nakasaad doon, sa sandaling mailipat sa Thailand ang kambal, lahat ng legal na karapatan mula edukasyon hanggang creative control ay ililipat sa kumpanya. Pilit siyang pinapaalis ng receptionist, pero nakialam si Liza na noon ay kasamang pumunta. Nagpakilala ito bilang kinatawan ng pamilya at humingi ng legal copy. Nang makuha nila ito, dumiretso sila sa bahay ni Timo. Hindi na ito biro, wika ni Liza. Kung pipirma si Rika at hindi mo pipigilan ngayon, wala ka ng habol. At sa ibang bansa pa dadalhin ng mga bata. Mas mahirap habulin sa legal na paraan. Gusto niyang ilayo sa iyo ang mga bata para pagkaperahan niya. Tahimik si Timo habang nakatitig sa kontrata. Wala siyang law degree, wala siyang yaman, wala siyang impluwensya. Pero may isa siyang meron, pagmamahal na totoo. Kinabukasan, habang wala si Rika, kinausap niya ang mga anak. Alam kong mahal niyo ang mama niyo at ayokong pilitin kayo. Pero gusto ko lang itanong, masaya ba kayo sa mga nangyayari? Tahimik si Tala, umiling si Baste. Pagod na po kami, Tay. Bulalas ni Tala. Ayoko po sa bagong manager. Lagi niya kami pinipilit ngumiti kahit pagod na kami. Sabi niya, you're not kids anymore, you're investments. Pero gusto po naming maging bata ulit. Gumuho ang mundo ni Timo. Yumuko siya at pinigilan ng luha. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan ng abogado ni Liza. Nag-apply sila ng urgent injunction upang papigilan ang pagpirma ni Rika sa kontrata. Kailangan niya ring ipakita sa korte na hindi ito makabubuti sa mga bata. Kailangan niya ng ebidensya. Ang hindi alam ni Rika, nakausap na ni Timo ang isang dating manager na minsan ding naloko ng parehong Thai company. Nagbigay ito ng statement na ginagamit ang mga batang performer para sa first performance contracts. At halos walang pahinga. Idinagdag ito ni Timo sa kanyang affidavit. Dumating ang araw ng hearing, naroon si Rika, nakaputi, maayos ang bihis, nakatitig sa kanya. Tahimik ang silid, nasa gitna sila ng korte, pinagpapasyahan kung sino ang dapat humawak sa direksyon ng buhay ng kambal. Bago ibigay ang desisyon, pinatayo ng husgado sina Tala at Baste. Tingin niyo ba, mga anak, kung sakaling kailangan niyong pumili, kanino kayo mas komportableng sumama? Kanino nyo nakikita ang inyong kinabukasan? Tumulo ang luha ni Tala. Humawak siya sa kamay ni Baste. Sabay silang sumagot. Kay tatay po. Tahimik ang buong korte. Walang masabi si Rika. Ang abogado nito ay halos hindi makatingin sa harapan. Nagpa siyang husgado. Mananatili ang legal guardianship kay Timo. Ipinawalang bisa ang nilulutong kontrata ni Rika at ipinag-utos na bawasan ang exposure ng kambal sa commercial projects maliban kung malinaw na may pahintulot ng ama at angkop na sa edad. Umalis si Rika nang walang paalam. Pahiya ito sa lahat ng nakasaksi at nakaalam ng balita. Sa labas ng korte, sa gitna ng pagbuhos ng ulan, niyakap ni Timo ang kambal. Parang pinawi ng ulan ang lahat ng pagod, lahat ng takot. Sa wakas, ligtas na muli ang mundo nilang tatlo. Nang gabing yon, tahimik silang kumain ng lugaw at pritong itlog. Walang karangyaan, pero puno ng katahimikan at kasiyahan. Anak, sabi ni Timo, kung sakaling bumalik ulit ang bagyo, hindi na tayo matatangay. Nandito lang ako. Ngumiti si Tala. Tumango si Baste. At nandito kami, Tay. Sagot ni Tala. Hindi lang ikaw ang lumalaban, kasama mo kami. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Pero sa loob ng tahanan nila, may liwanag na hindi kayang takpan ng kahit na anong dilim. Hindi agad lumipas ang epekto ng lahat ng nangyari. Kahit nanalo sa korte si Timo, kahit hindi natuloy ang plano ni Rika na dalhin ang kambal sa ibang bansa para pagkakitaan, may naiwan pa ring bakas ng takot, lalo na sa mga bata. Tuwing may kumakatok sa pinto,
Napapalingon agad si Tala. Si Basti naman, mas naging tahimik. Halos ayaw makihalubilo sa rehearsals at mas pinili ang homeschool. Habang inaalalayan ng kambal pabalik sa normal na buhay, si Timo ay tahimik na nag-iisip. Sa puso niya, gusto niyang matapos na ang lahat. Pero alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. May kailangang managot. At kung hindi siya kikilos, baka maulit muli, hindi lang sa kanila, kundi sa ibang mga batang maaari ring mabiktima ng ganitong sistema. Isang umaga, habang nakaupo siya sa karinderya ni Aling Nida, lumapit si Liza na may dalang makapal na envelope. "Hinanda ko ng case file," sabi ni Liza, diretso ang tono. "Kung desidido ka, pwede na natin itong isampa." Kinuha ni Timo ang envelope at binuksan yon. Nandoon ang mga larawan ng kontrata, transcript ng testimonya ng dating talent manager mula sa Thailand, record ng pahayag ng kambal tungkol sa emotional pressure na dinanas nila sa ilalim ng panibagong handler, at higit sa lahat, ang kasunduan na sinubukang lagdaan ni Rica para tanggalan siya ng karapatan bilang ama. "Naisip ko dati," mahina niyang tugon, "nahayaan ko na lang. Patawarin sila, pero hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga anak ko at sa iba pang katulad nila." Tumango si Liza. "Pag isinampa natin to, baka lumabas sa media. Posibleng siraan ka. Handa ka na ba?" Tumingin si Timo sa kanya. "Matagal na akong siniraan ng mundo. Pero hindi pa ako nasiraan ng panindigan." At doon, nagsimula ang legal na pagganti ni Timo. Isang tahimik ngunit matapang na hakbang. Ang isinampang kaso, child exploitation, attempted custodial interference at violation of parental rights. Sa ilalim ng Family Code at RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse. Binigyang bigat ng korte ang panlilinlang ni Rica at ang pagtatangkang tanggalan ng legal na karapatan ang ama gamit ang pera at impluwensya. Nagsimula ang mga pagdinig. Si Rica ay may dalang high-profile na abogado, samantalang si Timo ay tinulungan ni Liza at isang pro bono legal team mula sa isang non-profit na tumutulong sa mga single parent. "Wala akong intensyong saktan ng mga anak ko," mariing pahayag ni Rica sa korte. "Gusto ko lang silang bigyan ng mas magandang buhay." "Pero ang paraan mo ay hindi tama," tugon ng abogado ni Timo. "Pinilit mo silang ngumiti para sa kamera. Kahit pagod na sila, tinangka mong dalhin sila sa ibang bansa. Tatanggalan ng edukasyon at pagkakataon. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagsasamantala." Hindi madali ang proseso. Ipinatawag ang kambal upang magbigay ng testimonya sa child-friendly court. Dito muling nakita ang bigat ng dinanas nila. "Ayoko na po sanang mag-perform noon," ani Tala. "Pero sabi ni Mama, kung hindi kami kikita, mawawala lahat. Baka raw hindi na kami mahalin ng tao. Gusto ko lang pong matulog, magsulat at mag-drawing sa notebook ko, maglaro ng habulan, pero hindi po pwede." Tahimik si Baste. Nang tanungin ng hukom, sumagot siya sa mahinang tinig. "Mahal ko po si Mama, pero ayoko na pong bumalik sa kanya." Habang nagsasalita ang kambal, si Timo ay tahimik lang. Hawak niyang isang maliit na laruang sinulid na gawa nila noong mga bata pa sila. Paalala ng mga panahon na kahit mahirap, buo ang pamilya nilang tatlo. Nagsimulang mag-viral sa social media ang kaso. Ang ilang artista na minsang nakatrabaho ni Timo bilang extrang driver at naglabas ng suporta sa kanya. Hindi niya ginusto ang kasikatan. Ginusto lang niyang buhay ng mga anak niya," sabi ni Derek Cruz, isang indie film director na minsang isinakay ni Timo. "Ngayon, kinakalaban niyang sistema ginagamit ang bata bilang negosyo." May ilang dik nagtatanggol kay Rica. Sinasabing baka pinili lang nito ang shortcut na tagumpay. Ngunit mas nangingibabaw ang simpatya para kay Timo, lalo na nang lumabas ang ebidensya na may under-the-table payment na alok kay Rica ng mga banyagang investor. At ang pinakagumulat sa lahat ng tao ay noong mag-leak ang information na lumayas dati si Rica matapos isilang ang kambal. Sumama ito sa negosyante, subalit sa huli ay naunahan siyang gamitin ito. Isang hapon, pagkatapos ng hearing, habang hinahatid ni Timo ang kambal pa uwi, tinanong siya ni Tala, "Tay,
Masama bang gustuhin naming makita si Mama minsan? Huminto siya sa paglalakad. Umupo silang tatlo sa waiting shed. Tiningnan niya ang dalawang batang nasa murang edad na masyadong maraming naranasan. Hindi masama magmahal, anak. At lalong hindi masama ang magpatawad. Pero may mga pagkakataong hindi natin pwedeng kalimutan ang ginawa ng tao. Hindi para magalit, kundi para matuto tayong protektahan ang sarili natin. Tumango si Baste. Gusto ko lang po malaman kung totoo po yung halik niya sa noo ko bago siya umalis. Yun ang hindi ko masasagot, anak. Sagot ni Timo. Pero ang pwede kong sabihin, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Dumating ang huling araw ng pagdinig. Naroon ang media, naroon ang supporters, at naroon si Rika. Mas payat, mas tahimik, mas mukhang nilamon ng sariling desisyon. Pagkatapos ng deliberasyon, bumasa ang hukom. Sa pagsusuri ng lahat ng ebidensya, malinaw ang tangkang paglabag sa karapatan ng mga bata. Kaya't inaatasan ng ina, si Rica Angeles, na lumapit sa mandatory counseling. Sumailalim sa parental education at pagbabayarin ng danyos perwisyo na aabot sa 500,000 piso para sa emosyonal at psikolohikal na pinsala sa kanyang mga anak. Ipinagbabawal din ang paglapit sa mga bata nang walang paunang pahintulot ng legal guardian na si Ginoong Timoteo Bagani. Tahimik ang courtroom, walang palakpakan, pero sa puso ni Timo may bumuluwak na ligaya at kalayaan. Hindi dahil natalo si Rika, kundi dahil napatunayan niya sa sarili, sa lipunan at sa kanyang mga anak na may tamang paraan para lumaban. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon, tila mas maliwanag kaysa sa dati. Walang spotlight, walang kamera, pero may yakap, may pag-ibig at may pag-asa. Kinagabihan, habang nagluluto ng paborito ng kambal, ginisang sardinas na may itlog, nakaupo si Timo sa tabi ng lumang radyo. Alam nyo, sabi niya, maraming beses kong naisip na gumanti ng marahas, pero hindi ko ginawa. Kasi tinuruan ako ng Diyos na ang tunay na tapang ay yung kaya mong ipaglaban ng totoo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil may pagmamahal ka. Napangiti si Tala. Ikaw ang superhero namin, Tay? Hindi, sagot ni Timo sabay turo sa kanila. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. At sa gabing yon, sa ilalim ng bituin at katahimikan, alam nilang tatlo, nagsisimula pa lang ang mas makulay, mas makatarungan at mas inspirasyonal nilang kwento. Ang liwanag ng umaga ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang lungkot sa loob ng bahay. Sa halip, may amoy ng bagong lutong tinapay at mainit na tsokolate na bumabalot sa bawat sulok ng tahanan ni Timo. Tulad ng mga pangakong binitiwan niya sa sarili noon, sa wakas, isa-isa na itong natutupad. 1 taon matapos ang kasong isinampan niya laban kay Rika, naging ganap ang legal na kustodiya sa kambal. Muling bumalik sa normal ang kanilang buhay o mas tamang sabihin, mas mabuting bersyon pa ng dati. Ngayon, hindi na lang basta padjak driver si Timo, isa na siyang maliit na negosyante at tricycle driver. May mga unit din siyang pinapahiram kapalit ng boundary. Nagtayo siya ng tapsilogan sa gilid ng barangay hall, katuwang si Aling Nida na siyang katuwang at mentor niya sa pagluluto. Sa kabila ng pagsikat ng kambal noon, hindi niya hinayaang magpatuloy ang pressure sa kanilang mga balikat. Sa halip, tinuruan niya ang mga ito na bumalik sa simpleng pamumuhay, malayo sa kamera, malapit sa tunay na buhay. Magsimula tayo sa maliit, tulad ng lahat ng matatag. Sabi niya sa kambal habang pinipinturahan nila ang lumang karinderya na ginawa nilang kainan. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Ang dating sidecar niya ay ginawang dekorasyon sa harap ng tindahan. Pinintahan ng pula, may nakasulat na Tapsi ni Tatay. Doon rin nila inilagay ang larawan ng kambal noong nanalo sa TV competition. Hindi para ipagyabang kundi para ipaalala kung gaano nakalayo ang kanilang narating. Si Tala, 8 taong gulang, muling nakabalik sa pagsusulat ng tula. Tuwing hapon, makikita siyang nakaupo sa bakuran, may hawak na lumang notebook, sinusulatan ng mga kwento tungkol sa mga bituin, ulap at musika. Si Basti naman, natutong tumugtog ng gitara.
Hinayaan ni Timo ang mga anak niyang tuklasin ang mundo sa sarili nilang paraan, nang walang takot, walang sapilitan. Isang hapon, habang abala si Timo sa pag-aasikaso ng mga order, dumating si Liza, ang social worker na tumulong sa kanila sa kaso. Bit-bit nito ang isang papeles at isang ngiti na tila may balita. May naaprubahan na, ani Liza. Nakakuha ka ng maliit na grant mula sa livelihood program ng munisipyo. Pwede mo nang palakihin ang negosyo mo. Talaga? Nagulat si Timo at hindi napigilang mapangiti. Oo, at alam mo bang isa kang success story? Ayon sa listahan nila, gusto kang gawing speaker sa mga livelihood orientation. Natulala siya saglit. Speaker? Ako? Bakit hindi? Wala kang tinapos pero nagtapos kang napagtagumpayan mo ang mga pagsubok, at kung may maririnig ang mga tao na totoo, simple at galing sa puso, ikaw yon. Hindi siya agad sumagot, pero sa kalooban niya may mumunting ningning ng kumpiyansa na muli na namang nabuhay. Sa pagdaan ng mga buwan, dumami ang suki sa karinderya. May mga estudyante, tricycle driver, barangay tanod at minsan kahit si kapitan mismo ay dumaraan para bumili ng paborito niyang tapsilog. Minsan pa may dayuhang turista na napadaan at na-curious sa sidecar na display nila. Anong istorya nito? At buong giliw na ikinuwento ni Timo sa payak niyang English ang kwento nila ng kanyang mga anak. At doon niya rin nakilala si Rina, isang guro sa public elementary school sa kabilang barangay. Dumaan lang siya minsan para bumili ng merienda, pero nauwi sa araw-araw na pagdalaw. Tahimik ito, may ngiting hindi pilit, at may mata na parang kayang tumagos sa mga sugat ng kahapon. Sa umpisa, hindi ito pinansin ni Timo ng higit sa pagiging suki. Pero nang mapansin niya na pinupunasan ni Rina ang lamesa kahit hindi niya kailangan, nag-aalok tumulong sa pamamalengke at minsang tinulungan si Tala sa paggawa ng school project, doon niya naramdaman ang kakaibang presensya nito. Wala ka bang asawa? Tanong ni Rina isang gabi habang naguhugas sila ng pinggan. Wala. Umalis na siya. Matagal na. Matapat na sagot ni Timo. Pero hindi ko na rin hinahanap. Sapat ng mga anak ko. Paano kung may taong gusto kang samahan? Hindi para punan ng kulang kundi para tumabilang sa'yo habang buo ka na. Natigilan si Timo. Hindi siya sanay sa ganitong tanong. Hindi rin siya sanay sa damdaming yon. Pero totoo, sa bawat pagdaan ng mga araw, napapansin niyang inaabangan niya ang pagdating ni Rina. Sa bawat ngiti nito, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi ito parang apoy na susunog, mas parang ilaw sa dilim. Minsan, habang pinapasyal niya ang kambal sa parke, tinanong siya ni Baste. Tay, si Ma'am Rina po ba nililigawan niyo? Napakamot siya ng ulo. Ewan ko anak, pero gusto ko siyang kasama. Ayun, sabay toksong biro ni Tala. Bagay kayo, tay. Napangiti si Timo. Tingnan natin. Basta sa ngayon, masaya ako. Masaya ako sa buhay natin dahil kasama ko kayo. Nagpakawala ng ngiting abot tenga ang kambal. Makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon siyang magtapat kay Rina. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi dahil sa kagustuhang muling magmahal, kundi dahil sa nararamdamang kapayapaan tuwing kasama ito. Rina, simula niya habang naglalakad sila pa uwi mula sa palengke. Wala akong magandang alok. Wala akong kotse. Wala akong savings. Pero meron akong paninindigan. Kung okay sa'yo ang ganitong buhay, tahimik, totoo, gusto kitang isama dito. Hindi para sagipin ako, kundi para samahan ako. Ngumiti si Rina at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ako naghahanap ng perpekto. Ang gusto ko lang, yung totoo. At ikaw yon. Doon nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Timo. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang umunlad ang kanilang negosyo. Nadagdagan sila ng mga silog meals, nagbukas ng mini catering para sa mga events, at hinikayat si Baste na tumugtog tuwing Sabado ng gabi bilang dagdag aliw sa mga customer. Si Tala, lumahok sa isang poetry reading event at nanalo. Hindi na para sa kamera, kundi para sa sarili. Hindi rin nawala ang mga pagsubok. Minsan, biglang umulan at binaha ang karinderya.
Minsan nabawasan ang kita, pero sa lahat ng yon, hindi na sila natitinag. May matatag na pundasyon na sila, ang pamilya, respeto at pag-unawa. Samantalang si Rica ay formal nang napatawan ng parusang community service at pinagbabawalang gamitin ang pangalan ng kambal sa anumang uri ng negosyo o ng media. Sa huli, pinili rin itong manahimik at hindi na muli pang nagparamdam. Isang gabi, habang pinapanood nila ang ulan mula sa loob ng karinderya, nakaupo si Timo, si Rina at ang kambal sa iisang mesa. "Bakit ganito kasarap ang buhay ngayon, Tay?" tanong ni Baste. "Dahil pinili nating lumaban ng tama, anak," sagot ni Timo. "Wala tayong fame, wala na tayong milyon," dagdag ni Tala. "Pero mas masarap ang tahimik na buhay. At hindi kailangan sumigaw para marinig ng langit," wika ni Rina. Noon, puro tanong ang binibitawan niya. Pero ngayon, puro pasasalamat na. At sa ulan, sa katahimikan, at sa init ng kanilang samahan, alam niya hindi na niya kailanman muling mararamdaman ang pag-iisa. Makalipas ang 2 taon, naging kilala na ang Tapsi ni Tatay, hindi lang sa kanilang barangay kundi maging sa buong lungsod. Ilang beses na silang itinampok sa lokal na pahayagan bilang Best Homegrown Eatery at kabilang sa top 10 ng livelihood success stories ng syudad. Ngunit higit sa lahat, mas pinili pa rin ni Timo at ng kanyang mga anak ang simpleng buhay. Isang buhay na hindi puno ng flash ng kamera, kundi ng init ng pamilya, halakhakan sa pagkainan at halimuyak ng bagong lutong pagkain. Si Baste ay 10 taong gulang na ngayon, malaki na siya at patuloy nang namuhumaling sa musika. Tuwing hapon, maririnig ang kanyang gitara sa loob ng karinderya. Tinutugtog ang mga kantang isinulat niya para sa ama at sa kapatid, at sa kung anong topic na maisipan niyang isulat. Pangarap niyang maging composer at singer paglaki. Yun ang balak niyang pagtrabahuhan hanggang makamit ito. Minsan, sabay sila ni Tala, na ngayon masigasig sa pagsusulat ng maikling kwento at tula. Noon pa man, mahilig na si Tala sa mga kwentong pambata. Mahilig siyang magbasa at matuto, kaya naman habang lumalaki, kapag may oras ay palagi silang nagpupunta ng bookstore para bumili ng mga nobela at mga librong sanaysay. Ngayon, hilig din itong magbasa ng talambuhay ng mga sikat at kahangahangang tao. Hindi man sila muling bumalik sa telebisyon, alam ng lahat sa komunidad na may talento ang kambal. Ngunit hindi yun ang mahalaga sa kanila. Ang mahalaga ay masaya sila, malaya at hindi ginagamit ng iba. Ang talentong binigay sa kanila ay bahagi nila sa ibang tao sa iba't ibang sitwasyon. Hindi nila kailangan bayaran, pero marunong silang humindi kapag hindi kaya ng schedule nila. Sa araw-araw, si Rina ay naroon pa rin, hindi umaalis, katuwang ni Timo sa negosyo at sa buhay. Hindi siya nagmadaling ikasal pero ramdam ng lahat na mas malalim pa sa papel ang kanilang relasyon. Tahimik, buo at puno ng malasakit. Sa isang ordinaryong araw ng Sabado, habang nag-aayos si Timo ng bagong signage ng kanilang karinderya, nilapitan siya ni Baste. "Tay, gusto ko po sanang tumugtog sa school fair, pero kinakabahan ako." Lumuhod si Timo, tiningnan sa matang anak. "Anak, ang tapang ay hindi ibig sabihin hindi ka natatakot. Ang ibig sabihin, ginagawa mo pa rin kahit natatakot ka. Laban lang." Sa likuran nila, sumilip si Tala mula sa kwarto. May hawak na folder. "Tay, sinulat ko to. Tungkol sa'yo. Gusto mo basahin ko?" "Oo naman, anak." Bumasa si Tala, may kaunting hiya sa una, pero unti-unting lumalim ang tinig. "May isang tatay na marungis, nakatsinelas at laging pawisan, pero mas mahalaga sa kanyang yakap kaysa sa pera. Hindi siya sikat, pero tapat. Hindi siya mayaman, pero puno ng yaman ng puso. Siyang tatay ko, ang superhero ng totoong mundo." Hindi napigilan ni Timo ang mapaluha. Dumayo siya, niyakap ang kambal at sabay-sabay silang umiyak at tumawa. Iyak-tawa. "Maraming salamat sa lahat, mga anak ko. Binigyan niyo ng pag-asa at direksyon ng buhay ko," sabi ni Timo sa dalawa. Nang gabing yon, habang nasa harapan sila ng bahay, pinanood nila ang mga alitaptap at pinakinggan ang huni ng kuliglig. Humawak si Rina sa kamay ni Timo. "Anong nararamdaman mo ngayon?"
Parang wala na akong hihilingin pa. Masaya ka na? Tumingin si Timo sa kalangitan kung saan dati puro tanong ang binubulong niya sa mga bituin. Ngayon, wala nang tanong, wala nang hinagpis, wala nang galit. Oo, masaya na ako. Sobra-sobra. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng simpleng tahanan, sa tabi ng mga taong mahal niya, doon niya natagpuan ang dulo ng lahat. Hindi sa mansyon, hindi sa milyon, kundi sa puso ng mga taong nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuting magulang. Sa dulo, ang mahalaga ay yung hindi ka sumuko kahit iniwan ka, kahit pinagtaksilan ka, basta lumaban ka para sa anak mo. Dahil minsan, ang pinakaordinaryong tao ang may pinakamatinding puso. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.